Sa dakilang Diyos, mamalapay na maraming salamat. Sa dakilang magkatao magalaw mo sa amin sa umagang ito, na kami po ay nilamo rito, Diyos, o pangasambahin ka namin pasalamatan. Purihin sa imong kabutihan, pinaglubo sa aming buhay. Salamat, umpisa gabi hanggang ngayon umaga, kami po ay binigyan mo ng kalakasan upang kami sumamba sa iyo at makinig ang salita mo sa oras na to. Dalangin yung propeta, mga pastor, please obey the understanding, the brethren, Lord, that they believe the gospel and by sin cast out hindrances in our midst right now, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin Diyos, ma'am na mahal. Una sa lahat, I give all the highest praise, glory, honor, and thanksgiving, and majesty to our loving God, our dear Lord and Savior. And I give the full honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, with the Salamida and the prophet of our loving God. Always remember and treasure the blessed teaching and memories of Labistan Pastor Lina Kumon Almeida, and to all beloved children, and to the whole Almeida family, and to my co-workers, preachers, to all of you, my dear brothers in Christ, at yung mga visitors kung we have, sa ating mga beloved webcast viewer who are watching right now, this moment, and now we're here to learn the Word of God. Palakpakan po natin Diyos, mami naman. Gising na ba kayo? Amen. Yung mga gising sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord! Salamat sa Panginoon. So ito, pag-aralan po natin itong na the freedom in Christ. Freedom in Christ. Ano ba ibig sabihin ng freedom in Christ? Yung kalayaan kay Kristo. Amen ba? Amen. A quality or state of being free. A quality or state of being free. Tayo po'y pinalaya na from liberation of vices, problems, coercions, constraint, sa lahat ng mga problema dumating sa ating buhay, yan pong itawag na freedom. Freedom from vices, from sicknesses, from fear, from anxiety, lahat mga tayo po ay pinalaya na. At tayo po ay malaya na pinagi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal. Everybody say, praise the Lord. Dito magdugay, mga minamahal, kaya 3 o'clock in the morning na. Basahin po natin ang John chapter 8. The book of John chapter 8 verse 31 and 32, din italon po natin sa 36. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa Juan, Kapitulo 8, versikulo 31, 32, lukso sa 36, sa 31. Unya si Jesus miingon sa mga Hudiyo, nga misalig kaniya, kung pabilin kamo sa akong pulong, nan kamo tinuod gayon nga akong mga tinunan. 32. Ug kamo mahibalo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran, magahatag kaninyo kagawasan. 36. Tungod niini, kung ang anak mao ang magahatag kaninyo kagawasan, kamo mahimo gayon nga mga taong gawas. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi dito sa John 8:31 up to 32, ating basahin ulit. Then Jesus said to those Jews who believe on Him, if we continue in my word, then you are my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. 36. If the Son therefore shall make you free, you shall free indeed. Palakpakan natin Diyos, maminamahal. Sabi dito, maminamahal, kung tayo daw ay magpaiwan, manatili, magpatuloy, continue, sa salita ng ating Panginoon, tayo po ay tawaging disipulo ng ating Panginoon. Ano bang disipulo? Mga pinag-aralan, tinuruan ng ating pinakamahal na Panginoon. Tagasunod ni Kristo. Tawag po tayo ay mga disciples of Christ. Amen? Disciples of Christ, at sumusunod tayo sa ating Panginoon. Tayo po mga tinuruan, inaralan ng ating Panginoon
Tayo po'y tagasunod sa ating malapit. Sabi, if you continue in my word, you shall be my disciples indeed. Ang nagpatuloy, they are continuing the teaching of Christ, sumusunod sa kalooban ng Panginoon, tawagin silang mga disipulo. Amen ba? Amen. Disciples in Christ, tayong tawag sa atin. Ngayon, habang nagpapatuloy po tayo sa salita ng Diyos, sa aral na tinuro ng Panginoon sa atin, sabi ng Biblia, mga minamahal, din diyan, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Dahil patuloy tayo sa salita ng Diyos, may lalo natin maintindihan yung kalalum, yung malalim na ginagusto at kalooban ng Diyos. At diyan natin malaman ang buong katotohanan. At ang katotohanan na yan, yun po ang magpalaya sa atin. Everybody say, praise the Lord. The truth shall set you free. That's why nung tinanggap nating Panginoon, nagkaroon tayo ng freedom sa magitan ng ating Panginoon. Dahil sumusunod tayo sa Kanya, nagpapatuloy tayo sa mga aral salita niya. Andiyan, nalaman natin ang buong katotohanan at itong katotohanan ito nagpalaya po sa atin lahat sa bisyo, sa gapos ng kaaway, sa karamdaman, problema, lahat. Lahat po tayo ngayon malaya ng nagpupuri sa ating Panginoon. Malaya na po tayo nagbigay ng testimony ng Diyos. Pinalaya tayo sa karamdaman, sa balatian, sa kasalanan, from the hands of Satan, from the bondage of sin and slavery. Lahat po tayo tinalaga na sa gapos ng kaaway, kaya tayo po'y nagsusugid ng ating patutuo ng Diyos po ay lubusan nagbago sa ating buhay. Malaya na po tayo magpalakpak. Hindi na po ginagapos ng kaaway ang ating kamay upang magpalakpak. Hindi po magagapos ng kaaway ating kamay upang itaas. Lalong atong bibig, hindi po magapos upang sumigaw ka ng praise the Lord, hallelujah. Malaya ka na eh. Freedom. Sabihin, malaya tayo sa lahat. Pag malaya ka na, wala nang gumagapos sa'yo. So lahat malaya ka, ipakita mo, you are now free indeed. Free to dance, free to clap, free to sing, free to jump, free to shout. Malaya na tayo. Hanggang ngayon, tulog pa rin kayo. Napalaya na tayo sa antok, sa pagkatulog, dahil lumipas na yung gabi, umaga na ngayon. Maya-maya, magtugaok na yung manok. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yung manok nga, malaya eh. Pagdating ng alas 3, alas 4, magtugaok na. Ginigising na yung kapwa niya manok, pati yung mga tao. Malaya eh. Tayo rin, malaya tayong sumigaw. Yung bibig nyo, parang may gapos pa rin. Yung praise the Lord nyo, praise the Lord. Parang hindi malaman, praise the Lord, pitlok, praise the Lord. Hindi malaman. Dapat ibuka ang bibig mo ng lubusan. Praise the Lord. Yun. Hallelujah. Malaya na eh. Amen ba? We are now free indeed. Sabi ng Panginoon eh, if you are my disciples, you are now free indeed. If you continue in my word, you shall be my disciples. Amen ba? And you shall know the truth, and the truth shall set you free. Amen ba? Amen. If the Son will set you free, you shall free indeed. Kung anak ng Diyos ay pinalaya tayo, siguradong malayang-malaya na po tayo, mga minamahal. Kaya huwag ka patulog-tulog magpalakpak dyan, kapatid. Yon ang malaya. Everybody say, praise the Lord. Ngayon po, malaya na po tayo, sabi ng Biblia. We are now for the freedom. Freedom, for the freedom Christ has set us free. Stand firm, therefore, and do not submit again to the yoke of slavery. Kaya itong bilabing suo nag-testify kanina, Esterian, sabi niya, nagpasalamat siya.
Nung nakilala niya ng Panginoon, nagbabautismo na siya. Naramdaman yung pagbabago ng buhay at naramdaman niyang pinatawad na siya ng Panginoon. Ang demonyo kung saan kang mahina, kung saan dating bisyo mo, doon kang tuksuhin at tuksuin. Habulin ka ng demonyo para may balik ka sa bondage. Ibalik niya sa gapos naman ng iyong pagkakasala. Pero sabi niya, hindi ko na po pwede bibalikan. Bakit? Pinalaya na po ako ng Panginoon. Pinatawad na ako ng Panginoon. Hindi na pwede balikan yung dati kong ginagawa, dahil tinalikuran ko na. Kaya nanalangin sa Lord, bigyan mo ko ng kapartner sa buhay, yung totoong nagmamahal sa akin. Ang Diyos tumutugon sa panalangin. Dahil nakita ng Panginoon na inangkin mo na totoo kang pinatawad ng Diyos, pinalaya ka ng Panginoon. After na pinalaya tayo ng Panginoon, siyempre, pinalaya ating kasalanan, ang Diyos makikinig na po sa ating manalangin. Amen? Amen. Kaya sabi ng Biblia ang panalangin ng mga matuwid, pinapakinggan na ng Diyos. Pag makasalanan ka pa, hindi ka pa pinapakinggan ng Diyos. Ngunit matuwid ka na, pinalaya ka na sa kasalanan, pinalaya ka na sa gapos ni Satanas, pinapakinggan ka na ng Panginoon. Bakit? You are now continuing His Word. Kaya disipulo ka na, tinunaan ka na ng Panginoon. Amen? Amen? At dahil tinunaan ka na, pinag-aralan ka na ng Panginoon, talaga dyan dahan-dahan mabuksan ang isipan nyo, and you shall know the truth. Malaman mong buong-buong katotohanan at itong katotohanan magbigay sa atin ng kalayaan. Sabi nito, for freedom, Christ has set us free. Galatians chapter 5, verse 1. For freedom, Christ has set us free. Stand firm, therefore, and do not submit again the yoke of slavery. Tandaan po natin yan. Amen? Makibasa sa Bisaya. Hallelujah, praise the Lord. Galatians 5:1. Galacia Kapitulo 5, versikulo 1. Hallelujah, praise the Lord. Alang sa kagawasan, kita ipagawas ni Kristo. Musa kinanglan managbarog kamo nga malig-on o ayaw na kamo pagpasangon pag-usab sa yugo sa pagkaulipon. Amen. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Tamo? Huwag na tayo ulit magpag-apos sa pag-aalipin sa kasalanan. Amen ba? Amen mo? Stand therefore, stand fast. Tayuan natin ng matatag ang ating panampalataya at paglilingkod sa Diyos. Kaya dahil tayo pinalaya na po tayo at pinalaya tayo pinasamagitan ng Kristo at tayo malaya na. Tayo sabi ng Biblia, and be not entangled again with the yoke of bondage. Hindi na po tayo pwede magpagapos ulit sa yugo ni Satanas upang tayo maibalik sa kasalanan. Amen ba? Amen. Kaya salamat sa ating Panginoon. Lahat po tayo naging matagumpay na Kristiyano. Umpisa na nakilala natin Panginoon, pinalaya tayo sa karamdaman sa kasalanan, naging matagumpay na po tayo. Huwag hindi natin binalikan yung dati natin mga bisyo at ginagawa. Hindi na tayo ulit nagpagapos sa kasalanan, sa mga bisyo. Totoong malaya na po tayo sa ating Panginoon. Kaya tingnan po, pinagpapala na po tayo ng ating Panginoon. Grabing pagpapala yung dati nating kahirapan sa buhay. Dahil sa kahirapan, naging survivor po tayo. To save our life, lahat pinasukan po natin. Grabing iba-ibang klaseng experience sa buhay to survive our life from poverty, mga minamahal. Ngayon, salamat because of our dear Jesus, because of our loving Savior, na nakilala po natin siya, tinanggap po natin siya, mga minamahal, na palaya po tayo ng Diyos, hallelujah. Galing sa kahirapan sa buhay, kaguluhan ng buhay, ngayon po, sa kasalanan, tuwang-tuwa na tayo, tuloy-tuloy tayo maglingkod sa Diyos. Bakit? Well, we be set free from the bondage of sin. Pinagpala po tayong dating kahirapan natin pinawi ng Diyos, pinalitan ng abundansyang pagpapala.
Hirap na hirap tayo noon makakain ng gusto natin. Ngayon po, grabe. Napapanis talaga yung pagkain sa ating mga refrigerator. Hindi na natin kaya ubusin. Amen ba? Amen ba? Iba hindi maka-amen. Hanggang ngayong gapos pa rin ang katulugon. Pag walang haligan yan, tumba. Huwag ka magpagapos sa katugon, mga minamahal. Gising ka, mata ka, palakpakan mo ang Diyos. Dahil malaya na po tayo. Huwag tayo ulit magpagapos sa demonyong tulog. Amen. Freedom in Christ na ang pinangaral natin. Marami pa rin ginagapos ni Satanas dyan. Huwag tayo magpagapos. Sabi yun, stand fast therefore in the liberty with Christ hath made us free. And be not entangled again with the yoke of bondage. Huwag na po tayo ulit magpagapos. Amen ba? Malakas yung hallelujah ni sister. Oh, praise the Lord pa. Ibang brother dia, hilom lang. Way ko nanungog nga brother. Wala, puro sister lang. Buti pa ni mga sister, malaya na. Yung mga brother, parang ginagapos pa. Brother, dyan pa ba kayo, brother? Oh. Pati si Barker dito, hindi ko marinig yung amen. Dito na sa stage, parang ginagapos ni Nata to. So una, malakas mag-amen to eh. Ngayon wala na. Parang ginagapos siguro to. Anong nagagapos sa iyo, Brad? Ha? Sagot ba? Anong nagagapos sa iyo? Ba sinasobrahan ka sa kape? Kasi pag sumobra yung kape mo, ginagapos ka yan eh. Ibang mahilig bang kape? Tingnan mo yung mga mukha, gumagano, no? Amen? Amen? Yung mahilig magkape, kahit nagsasalita siya, sabi niya, may nakausap akong tao eh. Yeah. Brad, hindi tuloy ako makasagot sa kanya, bakit tinitingnan ko yung bungangat mata niya? Sabi niya, Brad, sabi ko, ay ko, Brad, anong problema? Sabi ko, malaking problema eh. Ano ba nangyari sa bibig at mukha mo? Tuwing salita mo. Sabi, nasobrahan ako sa kape, Brad. Delikado pala yun. Mangisa yung bibig, pati mga mata sa sobrang kape. Baka yun ang problema mo. Nasobrahan ka sa kape. Tayo palabi kape, mga minamahal. Mabuti pa gatas. Kaso makatulog naman yung gatas. Kaya maganda siguro tubig na lang. Sabi ng taxi driver, dapat Brad, tubig lang inumin mo. Sabi sa akin, taxi driver, ay hindi rin pwede tubig palagi, sir. Iba naman to. Kung bakit? Yung kasamahan ko, panainom tubig eh. Anong nangyari? Nagkasakit ng meningitis. Kasi sumubra yung tubig, umakyat yung tubig sa iyong ulo. Sabi ko, dati na may tubig sa ulo yon. Yung mga meningitis lang, yung mga bata, hindi yung mga matatanda. Yan basta, ayun, sabi ko, worth therapy ka lang. Yan, hindi. Ako, Brad, mag-inom ako, isang ganito lang. Kung kamusta? Paniihi ka, hindi. Hindi ako makaihi. Yun, ang sakit mo. Pag hindi ka na makaihi, Brad, mas matindi pa sa meningitis yan. Bakit? Magsirado yung kidney mo, nako, patay ka na. Yan, ganun ba? Sa iyo, sir, mga ilang tubig may inom. Tinanong na ako. Inasabihan kita mag-water therapy ka eh. Inukontra mo kanina. May meningitis ako. Tapos ngayon, pag sabi ko, hindi ka na makaihi, natakot ka pala. Ano ba talaga yung pinakalimagandang inom, Brad? Sabi ko, kailangan 8 to 10 and 12 glasses a day inumin mo. Ano yung isa lang? Hindi naman. Umaga, dalawa, tanghali. Hanggang basta buong araw na yan, mainom mo yan. Ganun ba? Akala ko kasi pag sabi mo, inumin ko gat yung dosing baso. Wala eh. Kasi may tao magkagwanta na, wala. Kaya meningitis ka. Gapos pa rin yung isipan. Hindi pa rin malaya. Tayo po ang malaya, pinagpala tayo ng Diyos. Bakit? Lahat ng bagay tinuturo sa atin ng ating mahal na Panginoon.
para tayo maging malaya. Sa physical, sa spiritual, lahat ng bagay malaya tayo. Bakit po? Malaya pa tayo magturo sa mga tao. Malaya pa tayo magpuri. Malaya tayo sa lahat ng bagay. Kita mo yung demonyo. Umakyat pa dito. Gusto pa hulugin yung microphone. Naramdaman ko may nag-agaw eh. Birang inagaw niya yung microphone ko, umakyat pa. Ayaw talaga pag-usapan yung malaya. Kasi gapos na gapos ng demonyo eh. Pag pinalaya ka na ng Panginoon, ginagapos ng demonyo. Amen. Sabi niya, huwag na natin balikan, huwag natin ulit magpagapos. Kay Satanas. Kaya galit na galit siya. Siyang ginagapos ng demonyo. Amen. Kaya mag-preach yung preacher, manalangin kayo dyan. Lord, ilangisan mo yung aming unding preacher. Hindi makasaka, sulpito yung demonyo. Amen. Kayo kasi, yung nag-preach tayo, yung prayer, hindi ko lang maintindihan anong prayer nyo dyan. Baka yung prayer nyo, sana mahulog yung microphone ni Ordin. Sige, pang-review. Amen. Kaya pala muntik na mahulog eh. Mali na prayer yan, isuon. Ang i-prayer mo, langisan ng Diyos yung mga preacher sa pulpito. Para palalanginan tayo ng Diyos ang lumalabas sa kanilang bibig upang tayo maging malaya sa pagpupuri sa ating pinakamalapang Panginoon. Everybody praise the Lord. Ulitin ko po, Galatians 5:1. Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Sabi ito, for freedom in Christ, ito po kasing King James, malalim. Yung mga modern English, madali maintindihan. Ito nito, for freedom, Christ has set us free. Iyon po. And stand firm therefore. Ayun, maging matatag ka. Amen. Tumayo kang matatag, maging malakas ka. Stand firm. And do not submit again to the yoke of slavery. Huwag ka na magpagapos ulit, balikan yung gumagapos sa'yo nga alipinin ka ng demonyo sa kasalanan. Amen. Kailangan magibalaya na po tayo. Tama yung mga testimony nyo. Ay yung ating beloved Brother Christopher Lasaga, yung testify niya nakakatuwa. Sabi niya, palagi daw inimbita ko siya rito. Ngayon, hindi ko siya inimbita, nakapunta rito. Wala, libre pa yung pamasahe niya. Dala niya pong 4 na speaker na yan, no? Isa, 2. Isa yung 2. 4 na speaker yung dala niya, yung kwarto. Sa kwarto. 4 na speaker po yon, binili natin sa Manila. Siyang nagdala. Kaya pinagpala, libre pa yung pamasahe sa barko. Kaya, yun ang bunga ng pagbibigay niyo, mga minamahal. Yung 4 na speaker na yan, yung ang pangalan Nyox ang tawag, mga branded po yan. Isang piraso na speaker yan, bilhin mo ng bago, halos 28,000. Hindi ko maintindihan yung mga speaker eh. Ngayon, bininta sa atin ng 4, 45,000 lang. So, gidivide ko mga 11,000 ang labas. Kaso lang, galing na Manila, pinamasahihan pa ng barko, papunta rito, inabot rin ng 52,000 lahat yung bayad. Si Brother Christopher nagdala, nakapunta pa ng Cagayan de Oro. Amen? Napakaganda niyang patutuo niya, grabing kalayaan kay Kristo. Amen? Hindi basta-basta po yung challenge of faith sa buhay nila. Yung baby niya, grabe, hindi basta-basta yung karamdaman. Pero talagang, pati yung anak niyang children's choir, tinuruan niya magkaroon ng panampalataya. Kaya yung mga anak niyo, mga children's choir, turuan niyo yan. Manampalataya sa Diyos. Mag-ayos sa pagpupuri, paglingkod sa hindi. Puro suroy, puro laag, puro duwa. Kaya hindi walang alam sa panampalataya. Nagkabangga-bangga na lang, mga nakabalik, nakapilay na bakit hindi niyo tinuturuan. Dapat yung mga anak nyo, kay kumakanta na sa pulpito, tuturuan nyo yan ng tamang paglilingkod sa Diyos. Tamang panampalataya para dumating man sa buhay nila yung mga problema, mayroon silang panampalataya. Mayroon silang pagtuo, marunong sila magsisisi, marunong maghinulsol, marunong magpuri. Tingnan mo yung anak niya, inuruan niya.
Malangin tayo, anak, manampalataya ka, gagaling ka. Ang Diyos, pinakinggan ng Panginoon ang kanilang panampalataya. Pinakinggan ng Panginoon ang kanilang panawagan sa Diyos. Grabe na yon. Doktor, surrender na eh. Mamatay na raw. Nga mga kaso na yan. Pero ang Diyos, buhay, makapangyarihan. Sa hospital na yon, surrender ang mga doktor, pinatunayan ng Panginoon. Pinalabas, pinagaling sila ng Diyos. Grabe mga minal. Bakit? Ganun po katotoo ang Diyos natin, pilagran. Buhay na buhay ang Diyos natin. Sabi nga, sa bingit ka ng kamatayan, ang pangalan ito minsang araw, deliverance, iligtas ka ng Panginoon. Iligtas ka ng Diyos, ililigtas ka ulit, ililigtas ka pa rin. Walang kapahingan, walang putol-putol ang pagligtas ng Diyos sa atin, mga minamahal. Gayon po, pinalaya naman tayo ng Panginoon sa pagligtas sa kamot ng kaaway. Lahat po tayo ay malaya na. Amen? Everybody praise the Lord. Praise the Lord. Eh, yung mga speaker na yan, ang mamahal, grabe. Eh, sabi ko, grabe yung pagpapala. Sabi ko, kuya, pinagpalang si Dio. Glory to God lang. Sabi ko, unang dalangin natin, beloved, honorable pastor. Eh, paano natin mabili yan? Natang 52,000, wala tayo bibili. Wala, di ba? Ganon yun. So, ginagamit natin yan sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po natin yan binubulsa, kundi ginagamit sa gawain ng Diyos. Success si Brother Christopher. Sabi niya, kuya, ang mahal pala ng barko ng mga pamasay, 2,005, para aeroplano din. Tapos yung mga pagkain, grabe, kuya, yung pinadala mo. Talagang pagkain, dollar yung pagkain sa tugo. Lahat, mga porter, ang mamahal maningil, lahat, pillow bleeding. Sabi ko, sige lang, ganun talaga yung buhay. Wala na may mura ngayon. Lahat mahal. Ang mura sa langit, dahil libre lahat. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody praise the Lord. Kaya ngayon tayo, pinalaya na ng Panginoon. Ulitin ko stand fast. Magpakatatag po tayo, mga minamahal. Magpakatapang po tayo. Itong kalayaan na natanggap natin sa pagitan ng Panginoon, hallelujah, gamitin po natin itong tunay na kalayaan. At hindi na po tayo ulit magpagapos sa gapos si Satanas. Balikan pa po natin yung bisyo at problema. Tuloy-tuloy na po, going straight ang ating paglilingkod sa ating Panginoon upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Palakpak. Everybody praise the Lord. Anong sabi dito? Dahil malaya na po tayo, so do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. Galatians chapter 5 verse 13. Gamitin daw natin itong ating kalayaan, our freedom. No? Do not use, sabi yan. Huwag natin gamitin ang ating kalayaan nga magyan ng puwang aporsidad ang paggawa ng kasalanan sa laman. Kundi magmahalan tayo at mag-alagaran ang bawat isa. Amen ba? Oh, for brethren, we have been called unto liberty. Only use that liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. Sa Bisaya, brother. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa mga taga-Galacia, Kapitulo 5, versikulo 13. Kay kamo mga igsuon, gipanagtawag ngadto sa kagawasan. Mao lamang nga dili ninyo paggamito ng inyong kagawasan, ingon nga pasangil sa pagtagbaw sa lawas. Amen. Kung dili nga pinaagi sa gugma, mag-inalagaray kamo ang usa sa usa. Narinig nyo ba? Nadungog nyo ba? Wala nyo madungog ah. Ulitin mo, Brad. Atong usbon pagbasa, libro sa mga taga-Galacia, Kapitulo 5, versikulo 13. Kay kamo mga igsuon, O mga igsuon, gipanagtawag ngadto sa kagawasan. yun, pinagtawag ngadto sa kagawasan. Mao lamang nga dili ninyo paggamito ng inyong kagawasan, ingon nga pasangil sa Oo. pagtagbaw sa lawas. Yun. Huwag natin gamitin yung ating kalayaan sa pagtagbaw sa alawan, sa laman, sa unod
kundili nga pinaagi sa gugma, inilagaray kamo ang usa sa usa. Palagpagan po natin, Diyos. Kundi sa pag-ibig, maglingkuran ang bawat isa. Para sa magkapatiran yan. For brethren, you have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love, serve one another. Yung kalayaan natin natanggap, mga minamahal, huwag natin gamitin ito sa pagpasangil natin sa laman, sa unod. Amen ba? Amen ba? Alam yung laman, unod, pasangil sa unod, ito. Kristiyano ka na, yung dati mong binayaan, tilalikuran ng mga bisyo sa sanlibutan. Makalaman na gawain, hindi mo na napili balikan. Hindi mo na pwede pasangil yung sarili mo. Kasi binagad ako eh. Hinagad ako ng classmate ko para mag-disco. Nahiya naman ako magbalibad. Hindi bitar kasi ako para magpunta kami sa party, kaya doon ba inuman? Inibitar kasi ko ng close friend ko, classmate ko, akala ko saan pupunta. Pupunta pala kami sa sinihan. Yun. Yan ang ibig sabihin. Na kung tayo pinalaya na ng ating Panginoon, huwag natin gamitin yung ating kalayaan pasangil sa laman. Amen ba? Malaya tayo sa pagsunod sa Diyos. Malaya tayo sumamba sa Panginoon. Malaya po tayong kalayaan gamitin natin sa pagsunod sa kabanalan. Sa pagsamba sa Panginoon, sa pagpupuri, sa pag-ibanghilyo sa mga tao, pagsangyaw. Hindi po gamitin natin pasangil. Amen ba? Para sa laman lang natin, papagbigyan natin yung ating sariling laman. Yung ating pita ng laman. Yung ating kailigbon sa unod, yung ating desire of the flesh, yung kagustuhan ng ating laman ang masunod. Hindi po natin pwedeng kalayaan natin, gamitin natin doon, pasangil. Occasion to the flesh. Kasi okasyon na lang eh. Kaya naimbitaran lang ako. Okasyon na lang kasi kaya nadala ako. Eh, hindi pwede yun. Sa Biblia, hindi natin gamitin yung ating kalayaan para mabiyag ulit tayo ng ating sariling kagustuhan ng laman. Amen ba? But of love, serve one another. Ngunit sa pag-ibig, maglingkuran ang bawat isa sa atin. Magmahalan ang bawat isa. Magtulungan ang bawat isa. Yung tulong ay hindi mo dinadaganan yung kapatid mo. Tulong na ginaganon mo sila. Tulungan mo sila araw umangat. Hindi tulungan mo para mo ibagsak. Kasi love ang pag-usapan By love, serve one another. Kung mahal mo yung kapwa, gusto mo niya paglingkuran, yung totoong paglilingkod na may pagmamahal. Na siya'y i-lift up mo, i-uplift mo siya, matulungan mo siya, para pagpapalain siya, para matuwa siya, magalak siya, manibadasigon siya. Ngayon hindi siya magrabyo, malipay siya, at magpasalamat sa Diyos kaya ikaw ang ginamit. Hindi yung tulungan mo upang ibagsak sila. Amen ba? Tandaan po natin yan. For brethren, para sa mga igsoon. Inawag po tayo para sa ating kalayaan. Huwag natin gamitin ang ating kalayaan para sa pasangil. For an occasion to the flesh. Kaya ginapaliwanag po natin para maintindihan nyo. Amen? Maliwanag yung Bisaya pasangil. Amen ba? Sa English ba? Occasion to the flesh. Kaya gamitin natin kalayaan natin sa pagsamba, sa pagpupuri, sa pagpakabanal, sa pag-ibanghilyo, pagsishare sa labas. At gamitin natin kalayaan natin sa pagbibigay, sa pagtestimony, sa kabutihan, sa gagandahang loob, ipakitang tunay nga pagmamahal sa ating kapwa, pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa gawain ng ating Panginoon. Yan pong tunay na kalayaan.
Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Sabi dito, live as people who are free, not using your freedom as a cover-up for evil, but living as servant of God. Pagibasa. 1 Peter chapter 2, verse 16. Uno Pedro 2:16. Diyan ba kayo? Wala may praise the Lord. Wala may nagpalakpak. Ibasa, Brad. Hallelujah, praise the Lord. Una Pedro Kapitulo 2, versikulo 16. Hallelujah, praise the Lord. Pag kinabuhi ka mo, ingon nga mga taong may kagawasan, Amen. mao lamang nga dili ninyo pagamiton ang inyong kagawasan, ingon nga kauban sa pagbuhat daotan. Amen. O pagbuhi ka mo, ingon nga mga ulipon sa Diyos. Amen. Palakpakan po natin, Diyos. So, maliwanag po ang salita ng Diyos. Mga minamahal. As free, not using your liberty for the cloak of maliciousness, but of the servant of God. Sabi dito sa modern English, live as people who are free, not using your freedom as a cover-up for evil, but living as servants of God. Huwag na natin gamitin ang ating kalayaan, hindi ba? As free. Tayo po'y taong pinalaya na ng Panginoon. Huwag daw natin gamitin yung ating kalayaan sa pagtakip o sama-sama sa paggawa ng masama. Amen. Sa King James pa, cloak of maliciousness. Sa modern English pa, to cover up of evil. Nung takpan mo yung masama, samahan mo yung masama, huwag natin gamitin yung kalayaan natin upang takpan, samahan mo yung masama. Liberty for the cloak of maliciousness. Kundi tayo po ay mga alipin, buhay ng ating totoong Diyos na pinaglilingkuran. Totoong alipin, but a servant of God. Tunay na alipin, but living as servant of God. Mabuhay po tayo na totoong alipin ng Diyos. Hindi po para ang kalayaan natin, gamitin po natin sa pagtakip to cover up an evil upang sumunod tayo sa masama, kundi gamitin po natin tunay nga buhay tayong lingkod ng Diyos na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Galit na galit po tayo sa masama, na to cover up of evil under the cloak of maliciousness, but ginakapungutan po natin. Galit tayo sa masamang gawa. Ginagawa po natin yung totoong lingkod ng Diyos, gumagawa ng mabuti, banal, matarong sa harapan ng ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya ang ating ang banal na Espiritu ng Diyos, yan po nagbibigay ng kumplitong kalayaan sa bawat sa atin. Amen? Kaya ang tao po, kahit malaya ka na, pag malayo sa iyong banal na Espiritu, kuminsan, maramdaman mo, bidibira ka pa rin ng kaaway. Amen? Dahil yung Kristiyano, walang kapangyarihan. Ang kapangyarihan natin, yung banal na Espiritu. You shall receive power after the Holy Spirit is come upon you. Pag wala kang Holy Spirit, hindi nag-strive palagi yung Spirit sa puso mo, napakalayo. Kaya nagakalungkot kuminsan mga kapatiran Kristiyano, makita natin, grabe ng kapuspusan ng iba, grabe ng iyak ng iba, grabe ng tulo ng luwa, halong sipon, ang iba nagaganon lang. Nakakalungkot. Naging kawawa. Bakit? Napakalayo sa puso nilang banal na Espiritu. Madali lang naman madamang presensya kung ikaw nagsumikap. Kasi malaya na po tayo. Pinatawad na tayo sa kasalanan. So ano pang nagbabara?
Gumagapo sa isipan natin na hindi natin madama ang presensya. Bakit napakalayo ng banal na Espiritu sa atin? So ibig sabihin, may gumagapos pa sa isipan po natin, puso, kung bakit ang Holy Spirit hindi natin madadama. So base, mayroon tayong ginagawang kasalanan, ba't pinagbibigyan po natin kalayaan sa kapos ng kaaway o ginakatakpan pa natin ang masama. Kaya yun pong nangyari. Kaya ang Biblia nang tuturo bilang mga taong pinalaya sa Diyos. Huwag na natin gamitin ang ating kalayaan upang tumakip at sumunod sa masama. Kundi tunay tayong mga buhay na lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sumusunod sa kabutihan. Because in 2 Corinthians chapter 3 verse 17, now the Lord is a spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Ang Diyos natin is Espiritu. Amen? Kung saan ang Espiritu sa ating Panginoon, mayroon pong totoong kalayaan. Now the Lord is that Spirit. Capital is Spirit, Holy Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Ang ating Panginoon sa Espiritu at andito sa ating kaligitnaan ngayon. Kung saan ang Espiritu sa Diyos, mayroon pong tunay na kalayaan. Mapalaya lang po tayo sa gapos ng dautan masama sa ating bakalaman na damdamin kung palagi natin madama ang pala na Espiritu ng Diyos. Sa umagang ito, mga minamahal, nawa, habang tayo maawit, pagsikapan po natin. Ngayong banal na Espiritu atin maramdaman upang yung mga nagagapo sa isipan natin puso, the cloak of maliciousness to cover up evil, o sometimes yung kalayaan natin, pinagbigyan natin yung laman, iyan pong dahilan na nagagapo sa atin ngayong banal na Espiritu. Kay banal ba yan? Hindi po natin maramdaman sa puso natin. Dahil banal yon, banal na Espiritu. Hindi siya papasok sa puso ng tao kung mayroon ditong nakikita siya nga di banal. That's why in Biblia naggamit ng bersikulo, huwag natin gamitin ating kalayaan para maging pasagil sa laman, sa unod, upang takpan ang masama. Kundi tunay nga anak tayo ng Diyos, sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Punong-puno ka ng presensya. Dahil sabi ng Panginoon, ang Diyos natin is Espiritu. Kung saan ang Espiritu Santo, mayroon pong tunay na kalayaan. Kausapin mong sarili mo. Kung saan banda ka, baka narumihan yung isipan mo. Narumihan yung puso mo. Kulang pa yan sa kalayaan. Pagsisihan mo ngayon. Upang lubusan mo madama ang presensya sa Diyos, ang Balang Espiritu, bupuyo sa kasing-kasing. Mangurog ka, mapuspos ka ng Balang Espiritu. Upang magkaroon ka ng tunay na kalayaan. The Spirit of the Lord is now upon me to heal the broken heart and set the captives free, to open praise on the Lord. Let the blind to see. Hallelujah. The Spirit. Oh, itaas yung kamay. Malaya tayo magtaas ng kamay. Malaya na tayo sumigaw. Manamang presensya magsisisi. The Spirit. Oh, buksan mong puso mo. Papasukin mong banal na Espiritu.
nga magbigay sa iyo ng kumplitong kalayaan sa umagang ito. To heal the broken heart, to heal the broken heart, and set the captives free. Salamat sa Banal na Espiritu na magbigay sa amin ng kalayaan, Lord. The Spirit, itaas yung kamay mo, Iksoon. Aron maabot ka ng presensya ng Diyos. Mapunuan ka pusmus ka ng Banal na Espiritu. Aron magkaroon ka ng kalayaan. Set the captives free, to open prison's doors, and let the blind to see. Sing kita rin. Malaya kang sumigaw. Malaya kang magpuri. Malaya kang damahin ang presensya. Oh, hallelujah. The Spirit of the Lord. Hallelujah, Jesus. Ibang nansitan si Bihak, my God. Ibang namang presensya, Lord. Let them set me free, Lord. Hallelujah, from all the bondage of God. Give them set free, Lord. Fill, Father, with the Holy Spirit. Puspusin mo sila ng Banal na Espiritu. Set the captives free, to open praise on the Lord, and let the blind to see. The Spirit of the Lord. Hallelujah. Jesus. Spirit is to heal the broken heart. Salamat. And set the captives free, to open prison's door, and lead the blind to see. Hallelujah! This is Spirit of the Lord is now on me. Is now on me. The Spirit of the Lord is now on us. So pag naramdaman mo nandito na sa ating puso ang Banal na Espiritu, sigurado mayroon ka ng kalayaan. Kalayaan sa lahat ng bagay. Kaya wag natin gamitin ang ating kalayaan sa pasangil sa unod, sa pag-cover up sa mga dautan, kundi gamitin tang kalayaan natin sa paghimo ng maayo mabuti, tubangan sa iyo sa pagpakabalaan, sa pagsunod sa Diyos, mga minamahal. Dahil tayong mga malaya na, huwag na natin balikan upang tayo gapusin ulit ng kaaway. Hallelujah. Malaya na po tayo. Mayroon tayong Banal na Espiritu, nagbigay ng kumplitong kalayaan. Kaya alagaan po natin sa puso natin. Ang Banal na Espiritu, hindi yan mulabas. Kaya pag mugawas yan, mupuli ang dautan ng Espiritu.
nawala ang tunay ting kalayaan. Ang tao walang puwersa, kapangyarihan pag wala na sa kanyang puso ang banal ng Espiritu. Ang banal ng Espiritu lang ang magbigay ng kumplitong kalayaan. Pagtibayin natin sa Biblia, stand firm. Tumayo ka ng malakas, malingon. Na hindi ka na mabihag ulit ng gapos ng kaaway pag-alipin sa talas. Kundi tayo malaya ng sumunod sa ating Panginoon. Hallelujah. Itaas yung kamay. Malaya tayong tumaas ng kamay. Malayo tayong manalangin, sumampit sa Diyos. Malaya tayong sumigaw upang maabot natin presensya ng Diyos. Mabatid ang balang Espiritu. Hallelujah! Yes, dakilang Diyos. Amang banal. Maraming salamat sa dakilang pagkataon. Pinagalob mo sa amin sa umagang ito. Binigyan mo kami ng kumplitong kalayaan. Sa unat dalangin yung propeta, may mahal gilagalang mga pastor. Lubusan mo kaming palayain sa tanan nga gawa ng kaaway. Hawakan mo kami ng malakas. Patayuin mo kami ng matatag. Na aming kalayaan gamitin namin tunay nga paglingkod sa iyo. Palayain mo kami sa karamdaman. Palayain mo kami sa pisyo kaluwihon. Palayain mo kami sa kalisdanan. Palayain mo kami sa kawadon. Palayain mo kami sa noong espiritu. Palayain mo kami sa mga bisyo, kawadong kapitos. Panalangin kami sa material. Pinaspito lang bagay. Bless us so much, Lord, right now, God. In Jesus' name. Singgit, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ipandong amon sa ulo nyo. Talanta. Ipatong nyo po. Lahat po tayo malaya mag-rebuke with all power and authority sa ating sarili. Yes, bakilang Diyos amang balang sama sa Panginoon palapay noon. Dalangin yung propeta, mga pastor, ibaba ang iyong kapangyarihan sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo kami kiniod, magang palapay noon, ibaba ang kapangyarihan pang maging malaya kami. Pinagis pa ito, balungan nyo. Yes, I burn from darkness, limos, improvement the sickness and cast out from the children. Let the might of Jesus be healed, be healed, be healed, be healed. Let no problem, business, vices, begin poverty, weaknesses, begin, Lord. Bless thy children financially, peace, right time, big dreams, strong to them, my Lord, in Jesus' name. Amen, amen. Palagpakan po natin, Diyos. Everybody say, praise the Lord. Tumayo po tayo. Amen naman. Taas yung kamay. Habang tayo tumatayo, sumigaw tayo ng malakas. 3 beses sa lapas ng may kalayaan. Hallelujah, Pastor! Hallelujah, Pastor! Hallelujah, Pastor! Palagpakan natin, Panginoon.